Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Nasa Davao City na ang bangkay ng basketball player na si Rene Baterbonia. Si Baterbonia ay nagtapos sa Ateneo de Davao Senior High School na naging bahagi ng kanyang basketball journey hanggang hiranging Most Valuable Player ng Palarong Pambansa 2025. Nakilala siya roon bilang si Bobet, kasama ang pamilya ni Baterbonia nang dalhin sa Christ the King Chapel ang bangkay niya. Makikita ang pagdating nila sa mga larawan na pinost ni Ateneo de Davao University President Father Karel San Juan. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng paaralan. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, bubuksan sa publiko ang burol ni Baterbonia simula mamayang 1:00 hanggang 5:00 ng hapon. Itutuloy ang public viewing bukas at sa linggo simula 10:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi. Gabi-gabi ring magkakaroon ng misa. Ayon sa abogado ng pamilya Baterbonia, pagkatapos ng 3 araw ay iuuwi na ang bangkay ni Bobet sa hometown nila sa Talacogon, Agusan del Sur. Gaya ni Rene Baterbonia, isa ring breadwinner ang katim niyang si Divine Adili. Marami pa raw tanong ang pamilya ni Adili tungkol sa pagkalunod nila ng teammate sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes. Balitang hatid ni JP Soriano. Mula Nigeria papuntang Pilipinas, malayo ang nilakbay ni Divine Adili para makapag-aral at makapaglaro ng basketball. At malayo pa sana ang mararating niya sa kanyang pangarap ayon sa amang si Elias. Very gentle and he plays basketball very well. He's well-mannered, well-cultured, he respects people and he takes care of his siblings. He's a very good boy. Habang umuukit ng pangalan sa basketball, hindi nalilimutan ni Divine ang kanyang pamilya. Breadwinner ng kanilang pamilya si Divine. Kwento ng kanyang ama, mapagmahal na anak at kapatid si Divine. His demise is a very big blow to the family. The mother, as I'm telling you now, the mother is seriously pained and devastated. She has been crying since that Monday till today. Now I'm speaking with you, she is crying. Nakausap pa raw ni Elias ang anak noong linggo nang papunta sila sa Aurora para sa team building activity ng Ateneo Blue Eagles basketball team. For me to Monday to get this evil news, this is a very sad news, very painful news of his demise. Now that he's gone, I don't know where I will start again. Lunes nang iahon mula sa pagkalunod sa dagat ng Dipakulaw, Aurora, sina Divine at kanyang teammate na si Rene Baterbonia. Gaya ng pamilya ni Baterbonia, marami pa raw tanong na bumabagabag sa pamilya ni Adili sa kung ano ba talaga ang nangyari. I was so much disheartened and disappointed about the whole incident because there were measures that are supposed to be in place before you take people to water, and those things were neglected. I believe they're supposed to read the weather before they can move to the sea. So those things are the things troubling my heart, and the feeling of my family. We are highly devastated. Dumalaw sa Arlington Chapel sa Quezon City ang ilang kaibigan ni Divine at kapwa Nigerian basketball players. He's just a good friend. He's just a good guy. There's nothing bad to say about him. It's all good. He's just a great guy. Just pray God comforts their family. Then we just wait for the investigation going on before we have anything to say. Nagpunta rin doon ang dating Ateneo Blue Eagles member na si Chibueze Ike. I went through the same training program that I went through. It was okay. It was just, like you said, it was just an unfortunate incident. Pero sana raw ay magbigay ng paliwanag at pahayag ang kanilang coach na si Tab Baldwin. I would love him to speak up and let the people know what happened. This would give a lot of people closure. Hiniling ng pamilya ni Adili na i-autopsy muna ang kanyang labi bago iuwi sa Nigeria. Ayon sa pahayag ng Embahada ng Nigeria dito sa Pilipinas, direkta raw na nakikipag-ugnayan ng embahada sa pamilya ni Adili sa Ateneo de Manila University at sa mga otoridad. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News.
Samantala, ngayon pong araw ng kalayaan, may paalala si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pagmamahal sa bansa. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang sa Quirino Grandstand na ika-128 anibersaryo ng kalayaan ng bansa. Unang sumalang sa parada ang sandatahang lakas, ang tagapagbantay ng kalayaan sa lupa man, himpapawid o karagatan. Kasunod naman yan, ang parada ng musika at makukulay ng mga pagtatanghal mula sa iba't ibang yugto ng ating kasaysayan. Gamit ang simbolo ng Sari Manok na naglakbay para hanapin ang kalayaan para sa inang bayan. Sa kanyang talumpati nanawagan ng Pangulo sa sambayanan na patuloy na mahalin at ipaglaban ang Pilipinas. Maraming hamon sa ating kalayaan ayon sa Pangulo, kabilang ang katiwalian, ang pagkakanya-kanya at ang pandaibigan mga pangyayari. At ang tanging paraan para malampasan ng mga ito ay kung magkakaisa sa isang layunin. Ito raw ang leksyong dapat matutunan sa ating kasaysayan. Sinulubong ng palakpakan ng talumpati ng Pangulo pero bago yan, sa pagpapakilala pa lang sa mga panauhing kasama niya sa entablado, pinalakpakan din ang pagbanggit niya kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Magugunit ang sa usapin ng agawan ng kalituhan sa liderato sa Senado na nanindigan ng Malacanang na ang kinikilala nila ay ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Samantala ko, naging mahigpit naman ang seguridad sa ilang lugar sa lungsod ng Maynila, partikular ang Calao Avenue patungo sa Quirino Grandstand. Nakita natin, sarado ito at may mga nakabang na anti-riot police. Ang paligid ng Malacanang, todo bantay din, partikular itong area ng Menjola, itong sa Ayala Bridge at tanging ang JP Laurel lang ang bukas na entrance patungo sa palasyo ng Malacanang. Sa gitna ng aligasgas ng umano'y mga bantaw sa seguridad, sinabi ng Malacanang na walang dapat ipag-alala pero hindi pa rin nawawala ang mahigpit na seguridad lalo na sa araw na ito na inaasahan ang mga kilos protesta. Kung narito ang naging pahayag ng Pangulo. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. At yan ang latest mula sa Malacanang, Ivan Mayrina, GMA News. Maraming salamat, Ivan Mayrina. Sa iba pang balita, pinagbawalang pumunta sa mainland China, Hong Kong at Macau si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang asawa at anak. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang sanctions laban kay Teodoro at sa kanyang pamilya ay dahil sa anilay paulit-ulit na irresponsableng pahayag ni Teodoro na nakasisira raw sa interes ng China at sa ugnayan nito sa Pilipinas. Bawal din daw makipag-ugnayan ang anumang China-based organization sa pamilya Teodoro. Ilang beses kinundina ni Teodoro ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, karapatan ng China na magpataw ng sanctions na ginagawa raw nito sa mga nagsasalita laban sa aniyay panlilinlang ng China. Patuloy lang daw na ipagtatanggol ni Teodoro ang Pilipinas sa kabila ng aniyay kasamaan ng China. Pinuna naman ng Department of Foreign Affairs ang anilay Unfriendly Act ng China. Ginagawa raw nitong mas komplikado ang Philippine-China bilateral relations at hindi raw makatutulong sa pagbuo ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Limang-put-lima ang pinakahuling bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao nitong Lunes. Batay po yan sa ulat ng Office of the Civil Defense as of 6 a.m. kaninang umaga. Mahigit 1,000 at 100 naman ang naiulat na sugatan sa lindol. 31 ang nawawala. Batay naman po yan sa tala ng PHIVOLCS ay umabot na sa mahigit 3,800 ang naitalang aftershocks. Ninakaw ang motorsiklo ng isang estudyante sa Caloocan na ginagamit niya papasok sa paaralan. Pinaghahanap ngayon ang mga nahulikam na suspect. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez.
Sa kuha ng CCTV sa Barangay 167 Liano, Caloocan, makikitang nagpapabalik-balik ang 4 na lalaking sakay ng 3 motorsiklo madaling araw ng Sabado, June 6. Nakunan din sila makalipas ang 5 minuto ng isa pang CCTV na may itinutulak ng motorsiklo. Ang motor, pag-aari pala ng isang second-year marine engineering student. Yung mother ko po is ginagising ng 4, tapos pumunta po sa kwarto. Then akala niya daw po kasi umalis ako, akala niya po lumabas daw po, bumili. Doon na po siya na kinabahan po na lumabas po agad siya. Then tignan niya yung paligid na nawawala nga daw po yung motor. Agad daw siyang humingi ng tulong sa pulisya. Nang i-review ng Caloocan Police ang kuha ng CCTV, natukoy ang pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek na tumangay ng motorsiklo. Sa backtracking, huli umanong nakita ang sospek sa ibang lugar sa North Caloocan noong Sabado rin. Sinampahan na ng reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016 ang natukoy na sospek na ngayoy at large pa. Patuloy rin ang follow-up operation para matukoy ang pagkakakilanlan ng 3 nilang kasama. Kung sino man po yung kumuha, hindi po kayo yayaman dyan, boss. Lumaban na lang po kayo ng patas. Surrender nyo lang, boss, kasi kailangan ko rin kasi talaga sa pamasok yan sa school, boss. Wala kasi yung service. Tumutulong na rin ang barangay sa pagtugis sa sospek. Talaga pong dayo dito sa lugar namin. Marami pong lusutan po talaga ang Liano. Sana na lang po, lagi na lang nila i-double lock ang kanilang mga motor po. Hanggat maaari, lagyan po nila ng mga mas matibay na lock po. Sa may impormasyon sa kinaroroonan ng sospek, maaari raw makipag-ugnayan sa Barangay 167 o sa Liano Police Substation 7. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Isang patay nang bumangga ang sinasakyang truck sa concrete barrier sa Baguio City. Ayon sa pulisya, nawala ng preno ang naturang truck na may kargang mga punla ng halaman sa Barangay Asin Road. Pahirapan ang pag-rescue sa driver at 2 niyang pahinante na naipit sa sasakyan. Nasawi ang isang pahinanting edad 67 anyos. Nagpapagaling naman sa ospital ang driver at isa pang pahinante. Wala pa silang pahayag. Patay ang isang babaeng guro matapos barilin ng kanyang kasintahang sundalo sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa mga saksi, abala sa pagkain at pag-inom ang magkasintahan kasama ang kanilang mga kaibigan sa gitna ng pagdiriwang ng piyesta sa barangay Nagkalit nitong Lunes ng gabi. Maya-maya, biglang kinaladkad ng suspect ang nobya palabas ng plaza. Nagselos daw kasi ang lalaki nang may ibang lalaking gustong isayaw ang kanyang nobya. Unang binaril ng suspect ang isang barangay tanod na umawat sa kanya. Ilang beses pang nagpaputok ng baril ang suspect hanggang bumagsak ang biktima. Ayon sa mga saksi, nagbaril din sa sarili ang suspect matapos barilin ang nobya. Nagpapagaling pa sa ospital ang suspect at ang barangay tanod na binaril niya. Nahaharap sa reklamong murder at physical injury ang suspect na walang pahayag. Tumanggi namang humarap sa kamera ang mga kaanak ng biktima. Problema ng ilang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang mapagkukunan ng pangunahing pangangailangan, kabilang po ang pagkain at malinis na tubig. Balitang hatid ni Maki Pulido. Takbuhan ng mga residente pagdating ng relief goods sa Barangay Tango sa Glan, Sarangani. Dinumog ang inihatid na tubig at bigas. Ay, salamat kayo. Pagkaon. Pang-4 na araw ng hirap ang mga residente sa mga pangunahing pangangailangan. Ito po ay ilang araw nyo ng hawak? 2 araw, ma'am. Yan lang po, pagtsagaan na lang po, ma'am. Basta mabasa na lang yung bibig namin sa tubig, okay na sa amin. Diretso ng biyahe mula General Santos City hanggang poblasyon ng Glan, Sarangani matapos magdamagang ayusin ito ng DPWH. Nakatawid na hanggang sa poblasyon ng Glan ang 5 truck ng DSWD na may dalang relief goods. Pero may mga residenteng humihingi pa rin ng tulong sa gilid ng kalsada. Hindi naman daw kasi sila makapunta sa poblasyon dahil wala ng gas sa mga motorsiklo nila at masyadong malayo para lakarin. Aabuti naman ng 100 pesos ang balikang pamasahe. Kailangan po namin
namin yung tubig. Yung deep well po, ang lumalabas ay putik na. Yung mga barangay captains natin nagpuntahan na. So we have started already distributing relief goods to the barangays. Partially opened na ang isang bahagi ng highway na landslide kaya na-isolate mula sa poblasyon ang 8 barangay. Bago yan, kailangang maglakad sa mabatong baybayin para malampasan ang landslide at maabot ang 8 barangay. Binuhat ang ilang motorsiklo para maitawid. Kung low tide daw, tulad ngayon, ay malalakaran ito ng mga residente na gustong malampasan yung landslide dun sa may kalsada. Kaya pagka low tide ay sinasamantala nila yung panahon para may tuloy yung kanilang biyahe. Nakasabay naming maglakad si Margie Morales, principal ng Leonard Young National High School sa barangay Big Margus. I have to check the school, ma'am, kung anong situation kasi nangihingi ng detalye yung DepEd para ma-assess kung pwede pa bang pasukan ng mga bata or Itong 4 na gusaling ito ay ginagamit ng halos 1,600 na high school students. Pero sa obserbasyon ng mga guro ay bahagyang lumubog yung 4 na gusaling ito, kaya medyo tabingi. Kaya sana raw ay magsagawa ng inspeksyon ng isang structural engineer para makita kung ligtas pa ba na gamitin ito ng mga estudyante. Sa barangay Small Margus, mahigit 200 bahay ang gumuho, kaya't di na matirhan, karamihan sa gilid ng dagat, ayon sa kapitan ng barangay. Ang ilan, mga trapal ang ginamit na pansamantalang silungan. Ang kuryente nito wala na, okay lang yun. Kahit matagal pang kuryente, yung pagkain lang, tubig at sa kamadaanan namin ang mga bahay sa mga tao na tinitirahan. Walang mapagkakitaan ng maraming residente. Na landslide ang marami sa kanilang mga tanim sa bukid at hindi makapaglayag ang mga mangingisda. Ang fuel, ma'am, hindi na makapasok dito, ma'am. Kaya mangingisda namin, ma'am, kailangan ng fuel kay sa makina, walang fuel. Kahit ngayon, ma'am, mga motor namin standby na kaya wala na nagbinta ng wala na, hindi man makapasok. Dahil wala pang nakakarating na tulong, na itatawid daw nila ang mga hamon dahil sa bayanihan. May pananghalian ng pamilya ni Zerley dahil binigyan siya ng ulam ng kanyang kapitbahay. Bandang hapon, sinabi ni Mayor James Yap na madaraanan na ang isang lane ng highway, kaya masisimulan na rin ang paghatid sa kanila ng tulong. So yung kapitan doon papunta na rin dito para kumuha na rin ng relief good nila. Ayon sa DSWD, mahigit 80,000 pamilya ang apektado ng lindol sa mahigit 300 barangay. Tumulong ang Philippine Air Force sa pag-airlift ng tulong sa mga lugar na hirap abutin gaya ng Gland at Balut Island. Nakatulong din ang ilang volunteer truck mula sa pribadong sektor. We have already released a total of 20,780 family food boxes and 1,546 combination of non-food items. Gumamit din ng helicopter para maghatid ng tulong sa 3 isolated na barangay sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Sa Balut Island, sa labas pa rin natutulog ang ilang residente na nawasak ang tahanan. Sa General Santos City, na-recover na ang 3 empleyadong natabunan sa gumuhong supermarket. Maki Pulidon nagbabalita para sa GMA News. Friday latest mga mare at pare, grateful at mas focused ngayon si Kapuso Drama King Dennis Trillo sa taping ng kanilang upcoming GMA Prime series na Hari ng Tondo. Chika ni Dennis sa inyong kumare, maayos na kasi ang kondisyon ng kanyang anak na si Calix matapos masangkot kamakailan sa vehicular accident. Itinuturing nilang miracle ang nangyari dahil kaunting galos at bali lang ang natamo ng anak ng isang fencing athlete. And speaking of work, gaganap si Dennis na isang cold-blooded killer na si Egay sa Hari ng Tondo. Makakasama niya sa serye si Kapuso primetime action hero Ruru Madrid na nakatrabaho rin niya sa Kapuso award-winning film na Green Bones. Sa kanilang pilot week, malalaking eksena raw sa loob ng kulungan ang dapat na abangan. Dito makikita nyo kung gaano siya ka-trained, makipaglaban sa kahit na anong sitwasyon. Dahil syempre itong ginagawa namin ni Ruru talagang ma-action to. Pero bukod dun sa action, makikita nyo yung mga puso ng characters dito. Ipinasara muna ng lokal na pamahalaan ng Dipakulaw Aurora ang resort kung saan nalunod ang 2 basketball player ng Ateneo de Manila University. Ang may-ari ng resort at ang iba pang nasa training ipinatatawag din ng pulisya. Balitang hatid ni June Veneracion.
Isang candle lighting vigil ang isinagawa sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University bilang pag-alala kina Rene Baterbonia at Divine Adili. Naroon ang Ateneo men's basketball team kasama ang head coach na si Tab Baldwin. Ito ang unang public appearance si Baldwin mula nang mangyari ang trahedya sa Dipaculao, Aurora, kung saan nalunod ang dalawang basketball players. Ipinasapina na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lahat ng mga dumalo sa training. Gayon din ang may-ari ng resort kung saan ginawa ang training, ang lokal na pamahalaan at driver ng bus na sinakyan ng team. Inaalam ng CIDG kung sino ang may criminal liability. The CIDG under the law has contempt powers. We're asking them nicely in the interest of justice kasi may dalawang taong namatay. We wanted it to be always to be an airtight case so that we can also give justice doon sa pamilya. Humiling na rin ang CIDG sa Department of Justice para maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa mga tinawag nilang persons of interest. Pero hindi na nila pinangalanan ang mga ito. Kasama rin sa iniimbestigahan ang mga hindi pinangalalang school official na kasama raw sa naghatid sa team sa Dipaculao. What we are trying to establish is the school authorities concerned have prepared for the safety and medical needs of the athletes. Ipapatawag din ng PNP CIDG bilang mga testigo ang mga dating player ng Ateneo men's basketball team na nakaranas din ng hirap sa team building at training sa probinsya ng Aurora. Nang mangyari ang trahedya noong Lunes ng hapon, kabilang daw sa mga inabutan ng mga police investigator sa pinangyarihan ng insidente si Coach Baldwin. Nasaan po ba si Coach Tab Baldwin nung naabutan po ng mga investigator nyo? Kasama po siya sa grupo na nag-rescue. Pero hindi na raw nagawa ng mga investigador na makausap si Baldwin. Sa halip ay 2 miyembro na lang ng coaching staff ang humarap sa kanila. Hiniling din ng pamilya ni Baterbonia ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Coach Baldwin. Sa kopya ng sulat na ibinigay ng kanilang abogado sa GMA News, sinabing hawak ni Baldwin ang mahalagang impormasyon tungkol sa nangyaring training. Ang kanyang pananatili sa bansa ay kailangan para mapigilan ang anumang delay o pagkawala ng ebidensya. Sinapi na rin si Baldwin ng Department of Labor and Employment para masuri ang kanyang employment status bilang dayuhang nagtatrabaho sa Pilipinas. Tanong ng chairman ng Philippine Sports Commission na si Patrick Gregorio sa isang pahayag, nasaan ba raw si Baldwin at bakit hindi siya nagsasalita? Ang nangyari daw ay isang national concern. Bilang respeto raw sa pamilya ng mga namatay na atleta at mga Pilipino, kailangan daw lumabas si Baldwin. Sa pahayag ng Ateneo de Manila University, sinabi nitong sila mismo ang humiling kay Baldwin na huwag munang magbigay ng mga pahayag. Ito raw ay para mahayaan munang umusad ang mga opisyal na proseso at malaman ang tunay na nangyari. Ang pananahimik daw ni Coach Baldwin ay hindi dapat ituring na wala siyang pakialam o malasakit. Inuuna lang daw ng universidad ang paghilom at due process bago ang pagtalakay ng isyu sa publiko. Pagkatapos ng masakit na nangyari, pinayuhan daw nila si Baldwin na tutukan ng emotional at psychological welfare ng mga manlalaro, coach at staff na naapektuhan ng insidente. Gayon din ang kanyang sariling pagdadalamhati. Ayon sa Ateneo, rerepasuhin din daw nila ang mga umiiral na athletic protocols. Batay sa mga nakuha nilang impormasyon sa mga nasa team building, nagko-conditioning exercises ang grupo sa mababaw na bahagi ng dagat nang bigla silang hampasin ng malalaking alon. Nakaahon daw ang ibang players, pero natangay sina Baterbonia at Adili. Pagdiin ng Ateneo, walang anumang weights o pabigat na ginamit sa aktibidad. Siniguro ng universidad na nakikipagtulungan sila sa lahat ng investigasyong ginagawa ng mga otoridad. Habang umuusad ang investigasyon, nakalive din sina Baldwin at team manager na si Epoch Kimpo. Nagsasagawa rin ng investigasyon ang Commission on Higher Education. Nakipagpulong sila sa Ateneo de Manila University Crisis Management Team at dito nalaman na 24 ang student athletes na kasama sa team building at training camp. 7 ang mga coach at staff members. Sabi ng CHED, aalamin nila ang katotohanan para may mapanagot at magkaroon ng mga pagbabago para hindi na maulit ang trahedya. Voluntaryong nagtungo ang may-ari ng resort sa NBI kasama ang kanyang abogado at ilang staff. Ayon sa abogado ng resort owner, nag-book sa resort ang basketball team ng Ateneo para sa isang team building.
Binubuo raw ito ng mga player at kanilang coaches. Part of the briefing and the engagement or the booking that there will be no photos or videos taken. Base lang po sa kwento ng mga kliyente natin, ano yung na-observe nila before yung insidente nangyari? Anong ginagawa ng grupo po? Well, normal team building activity. I've seen some videos and they looked normal, happy. I cannot say that it's an initiation activity or a hazing activity packaged as team building. I cannot confirm or deny that. Alam daw ng basketball team ng Ateneo ang sitwasyon sa lugar. Bukod daw kasi sa reminder ng resort sa mga possible risk, hindi rin daw ito ang unang pagkakataon na nagsagawa ng team building sa nasabing resort ang team ng Ateneo. As far as your plan is concerned, wala kayong pagkukulang? Of course, all the necessary precautions were there. And again, let me reiterate that this is not the first time that the Ateneo men's basketball team stayed in the resort. They've been booking, I think, for the past 3 years na. Lifeguard? Yes, merong lifeguard. In fact, first responder yung lifeguard nung resort. Ayon sa NBI, nagpadala na sila ng task force para imbestigahang mabuti ang lahat ng mga anggulo. Kahit pa raw sinabi ng Aurora Police na wala silang nakitang indikasyon ng foul play. Sabi ng NBI, kung wala mang foul play, hindi nito nasasagot ang tanong kung ang pagkamatay ni Baterbonia at Adili ay resulta ng kapabayaan sa pagsasagawa ng nasabing training. Sa ilalim ng Article 365 of the Revised Penal Code, ang pagkamatay dahil sa kapabayaan ay isang kriminal na bagay na walang kinalaman sa intensyong makapanakit. Ayon sa NBI, kapag ang aktibidad ay inorganisa at pinahintulutan ng paaralan para sa mga estudyante, ang mga namamahala sa nasabing aktibidad ay may responsibilidad sa pangangalaga sa mga kalahok. Kabilang daw sa mga anggulong titignan ay kung ang panganib ng lokasyon at ang kondisyon ng dagat ay na-assess ng mabuti. June Veneracion, nagbabalita para sa GMA News. Sinampahan ng reklamong tax evasion ang dating alkalde ng Bamban Tarlac na si Alice Guo. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kaugnay po ito sa hindi paghahain ng annual income tax records ni Guo mula 2019 hanggang 2023. Yan daw ay sa kabila ng mga dokumentadong paggastos at iba pang financial transactions. Umaabot daw sa mahigit 1 bilyong piso ang hindi nabayarang buwis kasama ang surcharge at interes. Susubukan namin kunan ng pahayag si Guo na nakakulong sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong dahil sa kasong qualified human trafficking. Dinagsa ng mga Pinoy mula sa iba't ibang bahagi ng Europe ang pagdiriwang ng Philippine Independence Day sa Ghent, Belgium. Tampok sa celebration ng ilang aktibidad gaya ng parada ni Philippine Ambassador to Belgium and Luxembourg, Jaime Leda, at ilang kawani ng Embahada ng Pilipinas sa Brussels. May sayawan, kantahan at Little Miss Kalayaan pageant din. May inihanda ring iba't ibang Pinoy dishes gaya ng sisig, Bicol Express at halo-halo na na-enjoy pati ng mga bisitang dayuhan. Bida naman sa runway ng isang event sa Brussels ang mga habi at telang Pinoy. Koleksyon yan ng Philippine-born Belgian fashion designer na si Maxime Edward. Lahat ng couture pieces sa show ginawa o ginamitan ng mga katutubong tela at material mula Kalinga, Antique, Iloilo at Aklan. Ayon kay Maxime, inspirasyon niya sa kanyang mga obra ang pagpapakilala sa mundo ng husay ng mga Pilipino pagdating sa fashion. Ikinatuwa naman niya ng ating embassy roon lalo't ipinagdiriwang ngayong taon ang ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Belgium. Mga kapuso, GMA Network ang kinilalang Television Station of the Year sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026 dahil po sa papel nito sa makatotohanan at responsableng pamamahayag. Kinilala rin si GMA Network anchor at host Atom Araulio bilang TV Broadcaster of the Year. Balitang hatid ni Von Aquino.
Pinarangalan bilang Television Station of the Year ang GMA Network sa Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards 2026. Ito ay para sa pinakakomprehensibo, mapagkakatiwalaang pagbabalita at paglikha ng GMA Network ng mga dokumentaryo na nagpapakita ng hindi mapapantayang public service, journalistic excellence at national relevance. Through its commitment to truth, public service, and impactful journalism, GMA Network continues to set the standard for broadcast excellence in the Philippines. Congratulations, GMA Network! Ang parangal tinanggap ni GMA News OIC and concurrent head for news programs and specials, Michelle S. Seva. This recognition belongs to the thousands of men and women across the Kapuso network. It also belongs to the millions of Filipinos who turn to GMA in moments of triumphs and in moments of loss. Their trust is a privilege we never take for granted. Dagdag pa ni Seva, lumalakas ang demokrasya kapag may access ang mga mamamayan sa mga mapagkakatiwalaang impormasyon. Ang parangalan niyang ito ay nagpapaalala na ang kalayaan ng mga mamamahayag ay hindi maihihiwalay sa kalayaan ng ating mga mamamayan. Pinarangalan naman bilang Television Broadcaster of the Year si award-winning Kapuso journalist Atom Araulio. Journalism nowadays is a very difficult job to do. Facts are being challenged, disinformation is everywhere, and public discourse can sometimes be more distracting than illuminating. But our job remains the same, to ask questions, to follow the evidence wherever it leads, and to make sure that the voice of ordinary people aren't drowned out by the noise. Pinasalamatan niya ang mga nakatrabaho, ang GMA Network at ang Rotary Club of Manila para sa pagkilala nito sa halaga ng malaya at independent press. Ang Rotary Club of Manila Pro Patria Journalism Awards ay kumikilala sa mga mamamahayag at media institutions na kumakatawan sa makatotohanan at responsableng pamamahayag. I hope we will maintain the kind of level, the level of journalism, the truthful reporting that we undertake day in, day out, dahil you more than anyone else know that this is what we need in our country today. Von Aquino nagbabalita para sa GMA News. Nagkagirian ang mga pulis at mga ralistang gustong makalapit sa US Embassy. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, sa mga oras na ito ay humupa na ang tensyon. At actually, bago tayo umere, katatapos lang mag-disperse o kusang umalis ng mga ralista dito po sa May Calao Avenue sa Maynila. Ang naiwan na lang po rito, mga pulis. Pero ayan, nakabarikada pa rin po sila, nandiyan pa rin po yung barbed wire. At kani-kanina nga, Connie, nagkatulakan, nagkabalyahan, at nagkahilahan pa ng barikada. Nabuwag ng mga ralista ang isang bahagi ng barikada na may barbed wire na inilatag ng pulisya para harangan ang mga progresibong grupo na makarating sa US Embassy. Dito na nagkatulakan at nagkagirian ng mga pulis. Itinumba ng mga ralista ang isang barikada. Git ng mga ralista, nakakagalit at insulto raw na sa araw mismo ng kalayaan, barbed wire na barikada ang pinanghaharang sa kanila. Paliwanag ng hepe ng Manila Police District, si Brigadier General Arnold Santiago, inilagay nila ang mga barikada na may barbed wire para hindi magpang-abot at hindi magkasakita ng mga pulis at realista. Matapos ang girian, kapansin-pansin ang pagdagdag ng persya ng pulisya rito. May mga taga-Commission on Human Rights din na nagmamasid rito. Sa ngayon, wala naman naiulat na sugatan sa girian kanina. Sabi ni Congresswoman Rene Co ng Kabataan Party List na kasama rito sa protesta, gusto nilang lumapit sa Embahada ng Amerika dito sa Ross Boulevard para iparating ang kanilang mensahe na hindi pa rin daw tuluyang malaya ang Pilipinas na kinokontrol pa rin daw ng Amerika. Narito ang kanilang pahayag. Para maharangan dito, ibig sabihin hindi pa rin pinapakinggan ng mga opisyal ng gobyernong Marcos Jr. yung panawagan natin. Wala dapat ikatakot ang Estados Unidos, ang gobyernong Marcos sa hinaing ng mga mamamayan na ayaw ng gera, ayaw na gusto ng independensya. Ngayong araw ng kalayaan, nakakagalit na ang pinangharang nila barbed wire. Kung simple traffic rerouting to,
bakit barbed wire yung pinangharang sa mamamayan? Ayaw namin manakit ng kababayan, ayaw din namin masaktan yung mga pulis natin. So yun lang naman. Kaya ito, may mga barbed wire kayong Mas okay na nakalatag. siguro yun. At least walang kontak. Magkatinginan man, okay lang. Huwag lang yung magpang-abot talaga. Nagmarcha at nagkilos protesta din ang iba't ibang grupo at civic organizations sa tanggapan ng Embahada ng China sa Hilpuyat Avenue sa Makati City. Ito ay upang ipanawagan ngayong ginugunita ng Bansang Independence Day ang tuluyang kalayaan laban sa agresyon, panghaharas, panghihimasok at mga iligal na istruktura ng Chinese government sa Bao de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY at iba pang grupo, hindi dapat maulit sa Bao de Masinloc ang nangyari sa Mischief Reef na kalaunay ginawang militarisadong artipisyal na isla ng China. Iginit din ng FDNY ang paggalang sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nagpapatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng EEZ. Paninindigan ng grupo, ang Bao de Masinloc ay para sa mga Pilipino at dapat patuloy na ipagtanggol para sa kabuhayan, seguridad, pambansang dignidad at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng sambayan ng Pilipino. Matiwasay at mapayapa namang tinapos ng mga grupo ang kanilang kilos protesta. Connie, sa mga oras na ito, sarado pa rin sa daloy ng trapiko itong Calao Avenue. Kaya abiso sa mga motorista, kung dito kayo dadaan, hanap muna kayo ng alternatibong ruta. Aalamin pa natin sa MPD kung anong oras ba nila bubuksan sa traffic o tatanggalin yung mga barbed wire na barikada nila dito. Gayon tapos naman na yung protesta rito ng mga realista. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Samantala, libo-libong trabaho abroad ang alok sa job seekers ngayon pong araw ng kalayaan. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, humigit kumulang 4,000 na mga trabaho ang naghihintay na mapunan sa job fair dito sa isang mall sa Quezon City. Kabilang sa mga trabaho naghihintay dito ay may kinalaman sa healthcare, administrative work, hospitality, housekeeping at manufacturing. Meron ding oportunidad para sa mga skilled trade at sa mechanical, electrical at plumbing. Kabilang sa mga bansang maaaring mapagtrabahuhan ang mga bansa sa rehiyon ng Asia Pacific, Europe at Americas. Meron ding oportunidad sa mga sea-based na trabaho. Dito maaari rin makahanap ng trabaho ang mga OFW na bumalik sa bansa mula sa Middle East at magkaroon sila ng bagong pagkakataon para mga ibang bansa. Ayon kay Yusek Bernard Olalia, pagkakataon ito para makapagbigay ng maayos sa trabaho sa mga nais mga ibang bansa. Laganap daw kasi ang mga scam tulad ng illegal recruitment at human trafficking. Paalala ng DMW, makipag-ugnayan lamang sa mga lehitimo at lisensyadong recruitment agencies at dapat lehitimo rin ang job order. Kung magbabayad naman ng placement fee, dapat may kaukulang resibo at siguraduhin na may kontrata na ang inyong trabaho. Samantala, Connie, ayon sa DMW ay patuloy raw ang kanilang repatriation at rescue efforts para sa mga kababayan nating OFW na nasa Middle East na nais nang bumalik dito sa ating bansa. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Mga kapuso, mag-ingat po sa mga naniningil ng pera kung hindi kakilala. Isa pong tindahan sa Cebu City ang nakuhanan ng 4,500 pesos nang may nagpanggap na kolektor ng upa. Kita po sa CCTV ang paglalakad ng lalaking nakaputing damit at berdeng sombrero sa barangay Guadalupe. Tumawid po siya ng kalsada at dumiretso sa isang tindahan. Kwento ng kasamahan ng nabiktimang tindera, nagpanggap ang lalaki na inutusan daw siya ng may-ari ng tindahan para singilin ang buwanang upa. Naniwala raw ang tindera kaya ibinigay naman ang pera. Huli na raw nang malaman niyang modus pala yun. Ayon sa pulisya, marami nang nabiktima ang suspect. Patuloy pa siyang hinahanap. Para huwag maging biktima, paalala po ng mga pulis ay huwag basta magtiwala, lalo na kung may kinalaman sa pera. Double the excitement ang hatid ng mga susunod na eksena ng GMA Prime series na Task Force Firewall.
Sumabak ulit sa isang dangerous mission ng Task Force Firewall sa pangunguna ng mga karakter ni Kylie Padilla at Miguel Tan Felix na mga Special Investigation Agents. Sinalakay nila ang hideout ng isang sindikato para iligtas si Sunshine played by Shane Sava. Maraming netizens ang napawaw sa husay ni Kylie at Miguel sa kanilang fight scenes. Kwento ni Kylie at Miguel sa Inyong Mare, bunga yan ng kanilang intensive training and workshops. Collaborative efforts din daw ang bawat eksena ng production team. Ibang Kylie yung makikita nila. Siyempre, it's a different character, no? Pero talagang tinrabaho ko yun. Kung paano siya magsalita, kung paano siya kumilos. So yeah, happy ako na napapansin ng mga tao yun. Etong si Galo, iba to sa mga characters na ginawa ko eh. So, may conscious effort talaga sa kung paano pag-atake ng mga eksena. Physically, may mga pagbabago rin. So, I would say yes, kailangan din ng reinvention. Update po tayo sa burol sa Davao City ng student athlete na si Rene Baterbonia sa ulat on the spot ni JP Soriano. JP? Connie, mga kapuso, narito po tayo ngayon sa tapat ng Ateneo de Davao High School building. Dito yan sa may bangkal sa Davao City kung saan nga po ipinagpapatuloy ang burol para sa yumaong sports hero ng Mindanao na si Rene Baterbonia. At Connie, alauna pa po ng hapon ang public viewing na schedule para kay Rene o mas kilalang Bobet para sa kanyang mga kaibigan at kaanak, pati na rin po sa ilang fans. Pero ilang fans na po at taga-suporta ang nagpunta na rito sa labas ng Ateneo de Davao Senior High building. Mga fans na sumubaybay sa basketball career ng isang Rene Baterbonia. Kabilang sa kanila, Connie, mga nakilala natin mga batang basketball player sa Davao na sina Kane Isaac at Ralph na hindi lang daw sa mga dunks at layups hinahangaan ang kababayan kundi pati na rin daw sa kabaitan sa mga fans at higit sa lahat sa kanyang pamilya. Ngayong tanghali nakita naming dumating na rito sa Ateneo de Davao Senior High building ang lola ni Rene mula sa Talagocon, Agusan del Sur. Bukod sa public viewing, Connie, para kay Rene, meron din pong misa gabi-gabi mula mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Paalala po sa mga bisita, base po sa advisory ng Ateneo, magdala ng valid ID. Bawal din po ang plastic sa loob ng campus, alinsunod sa university policy. At Connie, hindi rin po pinapayagan ang mga mamamahayag sa loob ng Ateneo. At yan muna ang latest mula rito sa Davao City. Balik muna sa iyo, Connie. Maraming salamat, JP Soriano. Samantala, pumanaw po sa edad na 79 ang veteranong Kapuso broadcast journalist na si Jimmy Hill. Si Hill ay host ng radio program na Jimmy Hill Live sa Super Radio DZBB. Una siyang nakilala bilang GMA News TV reporter noong 1980s. Naging anchor din po siya ng programang The Saturday and Sunday Evening Report. Isa sa mga tumatak na interview ni Hill ang kanyang panayam kay Cory Aquino bago ang 1986 snap elections laban kay nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Are you going to run for the presidency or not? Sabi niya, no. And then I rephrased my question. I asked her, what will make you run? Yun, sinabi ni Ms. Corazon Aquino na 1 milyong lagda na nag-endorso sa kanya sa pagkapangulo. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Davao City. Pinangunahan po ng bise ang flag raising ceremony kasama ang ilang opisyal at pamangkin niya na si Vice Mayor Rigo Duterte. Sinundan po yan ng wreath laying sa bantayog ni Jose Rizal sa Rizal Park. Sa kanyang talumpati, binigyang halaga ni Vice President Duterte ang kalayaan at sakripisyo ng ating mga bayani. Nanawagan din po siya na piliin ang pag-asa. Sa isang ambush interview, sinabi ng bise na nauna nang nagpadala ng hot meals at mga pagkain ng Office of the Vice President sa mga biktima ng lindol. Nakiramay na rin daw siya sa mga naulila ng ilang namatay at sa ilang sugatan sa lindol. Natanong din siya tungkol sa sinasabing panawagan daw ng ilang grupo laban sa kasalukuyang administrasyon. Wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita
ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano walang hiya si BBM. Wala pang reaksyon dyan ang Malacanang. At yan po ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.